The Forgotten Chef King. Kabanata 11. Ang misteryosong lalaki na may dalang kutsilyo ay palihim na pumasok sa hotel. Mula sa itaas, narinig niya ang tunog ng naglilinis. Tahimik siyang umakyat sa hagdanan, at dahan-daang itinulak ang peking pinto sa ikalawang palapag. Unti-unti niyang nilapitan si Marcus Ashford na abala sa paglilinis. Ngunit biglang humarap si Chef Marcus Ashford, at sa isang iglap, tinamaan niya ang lalaki gamit ang walis sa kamay. Ano? Isang sigaw ng babae ang pumailan lang, at napatres ang lalaki ng hindi sinasadya. Sa gulat, nahulog sa kanyang kamay ang kahon na dala niya, at nang bumukas ito, sumilay ang makinang na kutsilyo. Hoy! Tumugon si Marcus Ashford ng mabilis, na akmang-akma, at hinawakan ang hawakan ng kutsilyo. Pinaglalaro niya ito saglit at hindi maiwasang humanga. Ang ganda ng kutsilyo. Ito ay isang kasinang kutsilyo, hawakan na gawa sa pulang pearwood, talim na kumikislap at may marangyang pattern ng forging, matalim na parang talim ng espada. Kitang-kita ang kahusayan ng gumagawa. Ang bigat nito ay perpekto, tila inihanda para kay Chef Marcus Ashford. Ang isang kasinang kutsilyo sa kamay ng isang chef ay parang espada sa kamay ng mandirigmang bihasa. Sa tamang kamay, kayang pagandahin ng kutsilyo ang bawat putahe. Habang pinagmamasdan ng kutsilyo, naalala ni Marcus ang taong nagpadala nito. Habang naglilinis, napansin niya ang isang sasakyan na nakaparada sa labas, at nakita rin ang lalaki na palihim na pumasok sa hotel. Kaya nakapag-react siya agad, at ginamit ang walis para takutin ang lalaki. Ngunit nang tumingin siya sa lalaki na nakahandusay sa sahig, hindi maiwasang mamangha si Chef Marcus Ashford. Bakit ikaw? Bakit hindi ako? Ang mukha ni Sophie Bridgeton ay puno ng galit, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang maimpluwensyang Hackney Women's Fighting Champion ay matatakot kay Marcus Ashford. Nakakahiya. Ang mas nakakainis pa, pagkatapos hawakan ni Marcus ang kutsilyo, tila nakalimutan niya si Sophie, tila mas kahali-halina pa ang kutsilyo kaysa sa kanya. Galit na galit siya habang nakaturo sa kutsilyo. Ito ay koleksyon ng lolo ko, tinatawag na chopped incense. Kamakailan lang, pinagawa ng lolo ko ang espesyal na kutsilyo na ito mula Hackney para ibigay sa iyo. Gusto mo ba? Gusto. Tumango si Marcus. Talaga namang kakaiba ang kutsilyong ito, at swak na swak sa kanyang panlasa. Tumawa si Sophie Bridgeton, kung gusto mo, pwede kang maging personal chef ng lolo ko. Hindi pwede. Mabilis na tinanggihan ni Marcus. Ngunit hindi nagpatinag si Sophie. Tumitig siya sa kanya, ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Bakit ibinigay na sa akin ng lolo mo? Hinailan ni Marcus ang kutsilyo sa likod niya. Paano niya basta-basta palalagpasin ang isang ganitong kagandang kagamitan? Hay! Nagwilig-wilig si Sophie at muntik nang magalit. Sa oras na iyon, tila isang musmos na babae ang kanyang anyo, ngunit may halong tapang at galit. Ngunit ngumiti si Marcus at tinanong kumusta ang katawan ni Sian Bridgeton. Patuloy siyang nagpapagaling. Sabi ng doktor, hindi pa pwedeng kumain ng basta-basta. Nang banggitin ng lolo, lumambot ang mukha ni Sophie, at ilang luha ang kumislap sa kanyang mga mata. Halos manlamig ang kanyang tinig sa paghingi. Matanda na ang lolo ko. Pinakamalaking libangan niya ay tikman ng masasarap na pagkain. Ikaw ang kauna-unahang chef na nabighani siya. Pwede mo ba siyang tulungan? Siguradong magiging tanyag ka. Huwag mo akong lokohin ng ganito. Umungol si Marcus. Matibay pa rin ang katawan ni Sian Bridgeton. Hindi ako natitinag ng ganitong panlilinlang. Hay! Halos mag-init ang ulo ni Sophie. Kung pwede lang, gusto niyang sapalin si Marcus sa ere. Ngunit ngumiti siya ng may kapilyuhan, kung hindi ka tatanggapin, pwede ba akong maging iyong apprentice? Napakatalino ko, at ako ang Hackney Women's Fighting Champion. Hindi ko alam, iniisip mo ba na madali lang maging apprentice ko? Sabi ni Marcus. Ang isang Edwin Harper, 5-star na chef, halos hindi pa sapat maging apprentice niya. Paano pa si Sophie? Laban sa pagluluto, kakaibang mundo ito. Ako ay tiwala, magiging master ka pa rin. Sigaw ni Sophie. Hindi ko gusto, sino ba ang gustong tanggapin ka bilang apprentice? Sabi ni Marcus na walang magawa. Master. Direktang tawag ni Sophie. Huminto ka na, sister, baka makasama ka sa gulo, sabi ni Marcus. Hindi ko iniintindi. Kung hindi mo ako tatanggapin, hindi ako aalis ngayon. Tumambay siya sa sofa, nagpakita ng tapang. Hindi ka aalis, ha? Bumula ang malamig na tawa ni Marcus, sige, titingnan natin. At biglang tumakbo palabas ng hotel. Si Sophie Bridgeton, nanatili sa loob. Tumaas ang kanyang kilay, tumingin sa pag-alis ni Marcus, tingnan natin kung paano mo ako mapapalampas. Pag-uwi ni Marcus, hindi na niya iniisip si Sophie.
Para sa kanya, hindi siya magiging personal chef ng lolo, at si Sophie ay tiyak na hindi niya aalalahanan, kahit anong gulo, hindi siya matatakot sa kagandahan. Pagdating niya sa bahay ng alas 10 ng gabi, nakita niya si Cyril Clark na nakaupo sa sofa, hawak ang Colonel Sanders chicken nuggets, at tinatamasa ang kanyang pagkain. Nang makita siya ni Marcus, sumigaw ang bata. Kuya, nakauwi ka na. Huwag mong kainin ng sobra ang chicken nuggets, hindi maganda sa kalusugan, sabi ni Marcus habang tumitingin sa paligid, wala si Jenny Clark, malamang nasa paligan. Inilapag niya si Cyril sa kanyang mga bisig. Say, madalas ka ba kasama ni Jenny? Sabi niya ba kung may nanliligaw sa kanya? Itinaas ni Cyril ang ulo, kuya, gusto mo ba malaman kung sinusundan siya ni Finn Bell? Oo. Medyo nagpawi si Marcus. Alam mo ba ang ibig sabihin ng manligaw? Siyempre, alam ko. Pero sobra na, may dalawang boyfriend na siya dati, sagot ni Cyril na may kaunting pangungutya. Eh wala ka pang girlfriend, kaiyahiya. Tama. Sabi ni Marcus, nakangiti. Pag-usapan natin si Finn Bell, sinusundan ba niya si Jenny? Oo, pero ayaw siya ni Jenny. Bili siya ng snacks para sa akin para mapasunod ako, pero hindi naman nagtagumpay, paliwanag ni Cyril. Si Marcus, nagulat, ang kapal ng mukha ng bata. Pagkatapos maligo, hindi na nila muling tinalakay si Finn Bell. Ngunit nagpa siya si Marcus, susubukan niyang panatilihing malayo si Finn Bell sa kapatid niya. At habang iniisip niya ang planong spring tour kinabukasan, nagbabalak siya ng mas malapit na ugnayan kay Cassandra Royce. Walang naganap na usapan buong gabi. Kinabukasan, maagang bumangon si Chef Marcus Ashford, naghahanda para sa spring tour. Habang papalabas ng kanyang restaurant, hindi niya alam kung naroroon pa si Sophie sa ikalawang palapag. Ngunit nang itulak niya ang pinto at makita ang loob, ang mukha niya ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Maagang-maaga pa lang ay nasa ikalawang palapag na ako ng hotel. Nang makita ko ang kinalalagyan ng loob, hindi maiwasang manggilabot si Marcus Ashford, halatang halata ang pagkagulat sa mukha niya. Kahapon, nakita niya ang silid na sira-sira at payak, ngunit ngayon, parang ibang mundo ang kanyang nasaksihan. Mga bagong kasangkapan ang nakaayos sa loob ng silid, may mga landscape paintings na nakadikit sa dingding, malalambot na carpet sa sahig, pati na rin mga telebisyon, refrigerator, at iba pang appliances sa sala. Pumasok si Marcus sa sala at tumingin sa silid tulugan. Nakita niya ang bagong kama, aparador, dressing table, at ang natatanging halimuyak ng bagong kahoy ay nananatili pa sa hangin. Pinukpok niya ang ulo niya, kung hindi ko tiyak na nasa ikalawang palapag ako ng hotel, tiyak na ako lane kung napunta ako sa maling lugar. Ano bang ginagawa ni Sophie Bridgeton? Master, nandito ka ba? Mula sa likuran ay narinig ang tinig ni Sophie Bridgeton. Bumaling si Chef Marcus. Lumalakad papasok mula sa labas ang babae sa puting sportswear, mukha'y basa pa sa pawis, malamang nag-jogging lang siya kanina. Nang makita niya ang mukha ni Chef Marcus, ngumiti siyang mayabang. Tingnan mo, Master, ang ayos ng silid ko. Kaninang gabi, buong gabi akong abala dito. Tahimik si Chef Marcus. Master, bakit tahimik ka? Kahit na mamove ka, hindi mo kailangang magmukhang ganito. Bilang iyong apprentice, dapat tulungan kita sa pag-aayos ng silid. Ngumiti si Sophie, at itinuro ang dalawang silid tulugan. Nilagyan ko ng dalawang kama ang mas malaking silid para kina Cyril at Jenny, at ang silid na ito ang akin. Sandali lang. Wika ni Chef Marcus. Saan ako matutulog? Dito, ituro ni Sophie sa sofa sa sala. Ang sofa bed na ito, espesyal kong binili para sayo. Napaka-komportable mo pang matulog dito. Matagal nang natutulog sa sofa si Marcus. Sa wakas, makakatulog na sana siya sa sariling silid, ngunit heto, isang mura niyang apprentice ang pumapasok at nakikisaya, at siya pa ang inilipat sa sofa. Sino ba ang makatarungan sa ganitong sitwasyon? Pinanginig ni Chef Marcus ang ulo at seryosong sinabi, hindi ko kailanman sinabi na tatanggapin kita bilang apprentice. Maaari kitang bayaran sa pag-aayos mo rito, pero pakiusap, umalis ka na. Ngunit komendat si Sophie. Master, dapat mong tanggapin ang slave house, kung hindi, hindi ako susuko, at hahanapin kita hanggang sa maubos ang pasensya mo. Nakakahiya, pero cute siya. Ikaw ba talaga? Umiikot ang mata ni Marcus, ramdam ang kabaliwan ng babae. Umalis ka na, o ako mismo ang magpapalabas sayo. Master, huwag ka mag-init. Ilang minuto lang akong nag-jogging, pawis pa ang katawan ko. Pahinga muna, pagkatapos ay itutuloy natin, pang-aakit ni Sophie. Agad niyang binunot ang sportswear, naglakad patungo sa silid, bahagyang naipakita ang balikat. Ngumiti siyang mapang-akit, at pinasara ang pinto ng silid.
Ay, kabigani. Akala ba niya, sa loob ng 30 taon, nagtiis ako ng walang kabuluhan? Hindi ba ganoon kadali? Marquez, kahit nagmukhang kalmado, ramdam niya sa katawan ang tensyon, salamat sa kabataan at hormones na ito. Napatingin siya sa paligid at nagpasya, iiwan muna niya ang hotel. May mas mahalagang dapat gawin ngayon, ang spring tour, at syempre, ang babalaan si Finbel. At higit sa lahat, ang palapit pa kay Cassandra Royce. Sa isang villa sa labas ng Camden, maagang nagising si Cassandra Royce at nagsimula sa paghahanda para sa spring tour. Sabik siyang sabik hindi lang para sa lakad, kundi para rin sa pagkain ni Chef Marquez. Matapos ayusin ang agahan, bumalik siya sa silid para kunin ang backpack na inihanda kagabi. Ngunit sa pagdaan sa sala, tumigil siya sa pagkabigla. Ang agahan, gatas at fried chicken nuggets na ginawa ni Chef Marquez kagabi. Medyo malamig na ito mula sa refrigerator, pero kahit ganito, masarap pa rin. Kumain siya ng maayos, at may 2 piraso na lang sa plato nang makita niya ang kanyang ina, si Caroline Portman, na hawak ang isa. Dahil sa anorexia, matagal nang hindi kumakain ng maayos si Caroline. Ngunit tila nagkaroon ng interes sa chicken nuggets ni Chef Marquez, ngunit sa huli, binitiwan niya ito. Ma, tikman mo naman, masarap ito. Sambit ni Cassandra. Ito ba ay hammered chicken nugget? Naamoy ko lang, medyo nagpapagutom, pero mukhang mataba, ayoko masyadong kumain, sagot ni Caroline, ngumiti sa kanya. Gawa ba ito ng kaibigan mo? Oo, medyo nadismaya si Cassandra nang hindi rin ito kinain ng ina. Mag-ingat ka dyan sa labas, wika ni Caroline bago pumasok sa kusina para sa kanyang porridge. Kasi, kung may oras ka, anyayahan mo ang kaibigan mo dito. Gusto kong matikman ang kanyang luto. Tumanggo si Cassandra. Opo, Mama, hindi kayo bibiguin ni Chef Marquez. Pagkakita kay Marquez sa pintuan ng Northbridge House, masaya siya. Ngunit tila may sikreto si Cassandra, at pinigil niya ang excitement niya. Marquez, hihintayin ko ang performance mo ngayon. Hindi kita sasabihan hanggang hindi ako nasisiyahan sa inihandang grilled fish. Sulyap ni Cassandra. Anong misteryo ito? Tanong ni Chef Marquez, lalo pang naintriga. Ang batang malakas kumain ay pinanggukwan ang spring tour para lang matikman ang pagkain. Dumating ang 2 boss sa eskwelahan. Unti-unting nagtipon ang mga estudyante, mga 50 hanggang 60. Sina Chef Marquez at Cassandra, edad 16 o 17, ay halos sa grupo ng mga high school girls. Hindi sila gaanong kapansin-pansin. Ngunit si Cyril Clark, suot ang pulang damit at may carton school bag, ay tumatalon-talon, nakakaakit ng pansin ng lahat. Nang lahat ay nakasakay na sa bus, dumiretso sila sa Primrose Hill sa labas ng lungsod. Samantala, si Sophie Bridgeton, matapos maligo at magbihis, ay lumabas ng silid. Tinawag niya si Master ng ilang ulit, ngunit walang sumagot. Nadismaya siya. Ramdam ang kaunting gutom, kaya naglakad siya papunta sa kusina. Sa kabutihang palad, nakita niya ang natirang chicken nuggets na inilagay ni Chef Marquez sa bagong refrigerator, nakatikip ng plastic wrap. Kahit malamig, mukhang napakasarap. Umupo siya, handang masaripin ang agahan. Ngunit bago pa man niya matikman, biglang pumasok ang isang grupo ng tao, matatapang at may dalang baseball bat. Hindi sila para kumain, kundi sirain ang lugar. Pinuno ng grupo, si Harold West, na inutusan ni Carl Harrington. Ang iniwan ng sugat mula sa nakaraang insidente, at ngayon, ramdam niya ang galit sa harap ni Sophie. Agad nilang binangga ang mesa, at sumigaw sa mga kasamahan. Sirain niyo ito. Tumigil si Sophie, nakatitig sa naiwang manok sa sahig. Ang unang piraso na balak niyang kainin, nalaglag na sa lupa. Tumibok ang kanyang noo sa galit at pagkabigla, Granny's breakfast, nawasak. Sa labas ng Westbridge Hotel, nakatayo si Carl Harrington na nakasuot ng itim na mamahaling damit at may sunglasses sa mukha. Nakayuko siya sa gate na may halatang kasabikan. Sa isip niya, gusto niyang durugan at saktan si Chef Marcus Ashford hanggang sa maawa ang mundo. Isang matinding pakiramdam ng tagumpay ang pumapawi sa kanya sa tuwing naiisip niyang winasak ang restaurant. Isang mahirap ba ang maglakas loob na hamanin ang anak ng mayaman? Gusto niyang ipakita sa kabilang panig kung paano sila mabibigo sa isang iglap. Pero si Kevin Harrington, ang kanyang ama, ay pinapantayan siya bilang karapat-dapat na kalaban, pati isang mahina at mahirap na puwersa, karapat-dapat bang harapin siya. Hayaan niyang matapos sa ilang minuto lang. Ilang araw na siyang nag-iisip tungkol dito. Salamat kay Nathan Middleton na nagising siya kagabi, kahit natama si Isaac Royce tungkol kay Chef Marcus Ashford, nakakagawa rin naman ito ng mga pagkaing nakakaengganyo kay Sian Bridgeton sa ospital. Hindi ba't isang kusinero lang siya?
Lagi namang tatanggihan ni Sian Bridgeton ang sinumang makalaban sa kanya. Isa lang ang kailangan, alisin ang kanyang kalaban sa Camden City. Sa lungsod na ito, ang Harrington family ay may kapangyarihan pa rin. Ngunit habang nagpapaka-complacent si Carl, isang sigaw ang biglang pumutok sa kanyang pandinig. Tunog, parang si Harold West. Nagulat si Carl Harrington. Harold West. Kahit na nananatili si Chef Marcus Ashford sa hotel, paano maaaring mahuli ang batang iyon sa oras na ito? Agad niyang tinanggal ang kanyang sunglasses at sumilip sa loob ng hotel. Sa gitna ng isang bilog ng mga batang lalaki, nakahandusay si Harold West sa lupa. Si Sophie Bridgeton, na may mahabang binti at malamodelong katawan, ay nakaluhod sa leeg ni Harold, sabay suntok sa mukha nito ng walang alinlangan. Ang grupo ng matatangkad na lalaki ay nanunood lang, tila bobo, habang isang magandang babae ang nagpapakita ng kanyang lakas. Bagamat si Sophie Bridgeton ay champion sa pakikipaglaban sa hackney, babae pa rin siya. Kung tutuusin, kung maraming lalaki ang aatakihin siya, kaya niya batalunin sila. Pero tila nanlumo ang mga kalalakihan, sino ang makakaisip na isang dalagang kagandahan, parang Victoria's Secret model, ay may ganitong kasanayan sa martial arts. Ha! Anong nangyayari? Napasigaw si Carl sa pagkabigla. Lumiko si Sophie Bridgeton, ang kanyang mga mata puno ng galit at pamatok sa pagkakakilala, ikaw. Naramdaman ni Carl na may mali, at dali-dali siyang tumakbo. Tumalon si Sophie mula sa ibabaw ni Harold West, at sa ilang hakbang lang ay naabutan niya si Carl. Ginamit niya ang kanyang signature move, isang mabilis at malakas na kick, na nagpatomba kay Carl sa lupa. Sumunod, tumapak siya sa likod ni Carl at may matulis na tinig, plano mo bang saktan si Chef Marcus Ashford? Alam mo bang ginawa niya ang putahing pinakagusto ng lolo ko, at naglakas loob kang saktan siya? Sino ang susuporta sa'yo? Trembling si Carl, natakot sa kapangyarihan ng pamilyang Bridgeton, lalo na si Sian Bridgeton. Ngunit kahit paman, may halong katapangan sa kanyang puso, walang nagsabi sa akin. Tinitingnan ko lang ang mata ni Chef Marcus Ashford. Mas lalo pang tumigas ang puso ni Sophie. Isa pang malakas na kick at bumulusok ang Harrington sa lupa. Huwag mong guluhin si Chef Marcus Ashford sa hinaharap. Kung hindi, direktang sasabihin ko kay Kevin Harrington ang nangyari sa inyo. Ang Harrington family nyo ba ay may negosyo sa hackney? Alam mo, hindi nyo kakayanin ito. Tumigil siya at umalis sa likod ni Carl. Tumayo si Carl at mabilis na tumakbo palayo. Tinulungan naman ng mga kapatid ni Harold West ang kanilang pinsan na makalayo mula sa restaurant. Si Sophie, malamig na naglakad pabalik sa hotel, ngunit nang makita ang nahulog na chicken nuggets sa sahig, nawalan siya ng ekspresyon ng galit, ang breakfast ko. Hindi kalayuan, nakapark ang kotse ni Nathan Middleton. Nakita niyang sinasapak ni Sophie Bridgeton si Carl, at ang mga kalalakihang gangster ay nagtakbuhan palabas ng hotel. Namangha siya sa kagandahan at lakas ni Sophie. Hindi ko akalain na may ganitong kakampi si Chef Marcus Ashford, hindi ko rin naimbestigahan ang relasyon nila, bulong niya sa sarili, kasabay ng ngiti ng pagpaplano. Interesting. Akala ko isang maliit na kalaban lang, pero mukhang may kapangyarihan. Aba, maganda. Magpapatuloy akong maglaro, si Carl Harrington ay isang magandang sample, sambit niya habang pinaandar ang kotse. Sa parehong oras, nasa bus si Cassandra Royce. Hawak ng mas mataas na lalaki ang kanyang maliit at maamong kamay, ang mga daliri mo ay perpekto para sa piano. Nahihiya si Cassandra at hinayla ang kanyang kamay, hindi ko gusto magpiano. Habang nakatitig sa tanawin sa labas ng bintana, aksidente siyang nasugatan sa daliri. Mabuti na lang at may band-aid si Marcus Ashford sa kanyang bag, agad niyang tinulungan si Cassandra. Habang nakaupo si Cyril Clark at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid sa likod, naglalaro ang mga batang ito sa paligid niya. Ang saya at kabataan ay ramdam sa bawat kilos. Lumapit si Finn Bell, mukhang mayabang ngunit may malasakit. Ano ba ang gusto mo, Cyril Clark? Wala, sagot ng bata. Tahimik na pinagmamasdan ni Chef Marcus Ashford si Finn. Ano ginagawa mo rito? Hahaha, okay lang. Bilang class leader, may responsibilidad akong alamin ang sitwasyon ng mga kaklase, ngiti niya, sabay turo sa dalang pagkain para sa picnic, lahat gawa ni Marcus at ng kanyang ama. Pero, grilled fish ang ulam ko sa tanghalian, sagot ni Cassandra. Grilled fish. Tumingin si Finn kay Marcus, halatang hindi kumbinsido. Mas masarap ang dala naming pagkain. Kung hindi ka kumbinsido, patunayan natin. Ngumiti si Chef Marcus, nag-roll eyes, alam niyang hindi siya pwedeng apihin ng ganito lang. Iba ang Parliament Hill kumpara sa mga burol tulad ng Primrose Hill. Dito, kakaiba ang tanawin, malawak, maaliwalas, at kilalang destinasyon ng mga turista.
Nang huminto ang bus sa paanan ng bundok, bumaba ang mga estudyante mula sa North Bridge House. Matapos ang isang maikling usapan, nagbahagi-bahagi sila at nagsimulang umakyat sa bundok ang bawat grupo. Kasama ni Marcus Ashford sina Cassandra Royce at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae. Nakangiti siya habang naglalakad pataas ng bundok, dama ang saya sa puso. Pinakamakulit at masigla ang mga kaedad ni Cyril Clark. Sa tagsibol at tag-init, puno ng buhay ang bundok, ang mga paru-paro ay masiglang lumilipad, ang maliliit na bata ay walang tigil sa pagtakbo, at tila hindi napapagod sa paghahabol sa mga paru-paro. Paulit-ulit pa nga niyang pinaalalahanan si Marcus na baka mawala sa pagtakbo, lalo na't maraming turista sa ganitong panahon. Hindi mo alam kung baka may mga dambuhalang halimaw na sumulpot, tulad ng huling beses na nasubukan ni Cyril Clark. Tahimik na naglakad si Marcus Ashford sa likod ni Cassandra Royce. Humahakbang sa ilalim ng araw, humihinga ng sariwang hangin sa bundok, at nararamdaman ang katahimikan sa paligid. Ang pinakamahalaga, nakakasama ang magandang kaibigan, at ito'y isang simpleng kasiyahan. Ngunit biglang nagbago ang mahinahong sandali nang lumapit si Finn Bell, dala ang kanyang matapang na pagkilos. Tahimik ka, hayaan mo akong tulungan ka sa dala. Malakas ako, wika niya, halos malapit sa puso ni Marcus Ashford. Iniabot ni Marcus Ashford ang kanyang backpack. Ang lakas mo pala, salamat. Hindi ko sinabing ibibigay ko sa'yo, sagot ni Finn Bell nang may halong hiya at galit. Sandali, muling bumulong si Finn Bell, may birong sasabihin ako, nakakatawa. Ha ha ha. Nakakatawa, maganda, sagot agad ni Marcus Ashford, pinutol ang bata. Hindi ko pa nasasabi, nahulog ang salita ni Finn Bell. Uhaw ka ba? May inumin ako dito. Agad niyang inabot ang lata ng inumin nang makita ang pawis sa mukha ni Marcus Ashford. Kinuha ni Marcus Ashford ito at tuloy-tuloy na ininom. Nang matapos, tiningnan niya si Finn Bell. Ang sarap pala nito, meron ka pa ba? Wala. Kitang-kita sa mukha ni Finn Bell ang pagkadismaya, tila ba siya'y na-block ni Marcus Ashford sa lahat ng paraan. Sa mata ng batang iyon, si Marcus Ashford ay parang bida sa isang teleserye, ang uri ng lalaking kontrabida na humahadlang sa magkasintahan. Namula ang mukha ni Marcus, halos sumabog sa galit. Pero sa parehong sandali, inabot ni Cyril Clark ang damit niya at hinayla. Tumingin siya pababa at nakita ang batang Cyril Clark, pilit pinipikit ang mga mata, tila nag-uutos, magsalita siya sa gilid. Say, bakit hindi kita nakakita noong nasa kotse tayo? Tanong ni Finn Bell, naaalala pa rin ang insidente. Parang walang kamalay-malay, commendat si Cyril Clark. Ang mga tao ay mga bata lang, at kung ano ang alam nila, iyon ang halaga ng paningin. Napaisip si Finn Bell. Tama nga naman iyon, marahil ay masyadong mataas ang inaasahan niyang pakikipagtulungan sa bata. Ngunit bakit tila may mali pa rin sa pakiramdam niya pagkatapos pakinggan si Cyril Clark? Tumingin siya sa bata. May sasabihin ka ba sa akin? Oo, gusto ko lang bigyan sila ng pagkakataon na mapasaya ang kapatid ko, sagot ni Cyril Clark na may kutis na nakakatuwa. Ano iyon? Dali-dali na tanong ni Finn Bell. Habolan ng mga paru-paro, tuwa na tuwa ang kapatid ko, ngumiti si Cyril Clark. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Finn Bell. Ah, kaya pala. Dahil sa mga yapot ng batang iyon, pinili niya ang ilang kaklase na mahusay sa ganitong gawain. Tulungan niyo akong makahuli ng mga paru-paro, mas maganda, mas mabuti. Pagkatapos, yayain ko kayong kumain ng masarap na handa. Kilala si Finn Bell sa weekdays, at nang marinig ang pangako ng malaking pagkain, agad na pumayag ang grupo. Dali-daling nagsimulang habulin ng bawat isa ang mga paru-paro, na may ngiting kanto sa labi. Tahimik at relax lang sina Marcus Ashford at Cassandra Royce. Papunta ng tanghali, dumaong na sa tuktok ng bundok ang iba pang estudyante. Dito, may patag na lupa na may luntiang damo at bulaklak. Pinakamaganda rito ang maliit na batis na dumadaloy sa gitna, bumubuo ng mga maliit na lawa. Kitang-kita sa malinaw na tubig ang mga batang isda, hipon, at alimango na naglalaro sa bato at putik. Lahat ito'y artificial na pinalaki para sa mga turista. Ang mga isda ay karaniwang crucian carp, halong carp at bream. Ang hipon ay malulusog at mataba, habang ang mga alimango ay nagkakalat sa gilid ng tubig. Malaya itong mahuli ng sinuman. Bagamat may mga vegetarian, madalas nagdadalawang isip pa rin ang ilan sa pagkain ng mga nahuling hayop. Ang ganitong sistema ay isa ring paraan ng gobyerno para pasayahin ang mga bisita, pangingisda at piknik sa tuktok ng bundok ang pinakasikat dito. Ngunit paano lutuin ng masarap ang mga nahuli sa simpleng paraan sa bundok? Napakahirap. Ngunit para kay Marcus Ashford, ito'y simpleng hamon lamang. Marami ang isda, hipon, at alimango,
Tara, simulan na natin. Si Cassie ay tuwang-tuwa, hawak-hawak ang braso ni Marcus Ashford. Tumingin siya sa malaanghel na mukha ni Cassandra Royce. Ano ang uunahin natin? Isda muna. Tili niya, nakatingin sa malulusog na isda sa batis. Paano natin mahuhuli ang isda, hipon at alimango? May napansin si Marcus Ashford, isang maliit na tindahan malapit lang. Bago umakyat, binasa niya ang tourist guide ng Parliament Hill. Dito, may mabibili silang panghuli, pagkain, at inumin. Agad niyang pinaponte si Cassandra Royce sa tabi habang bumibili siya ng mga panghuli, fishing rods, lambat, timba, at pain. Habang nag-aayos ng mga kagamitan, lumalapit ang ibang turista, interesado rin sa pangingisda, ngunit karamihan ay naaakit pa rin sa tanawin. Pinili ni Marcus Ashford ang patag na lugar at nagbigay ng mga gawain. Dito ako magbabantay ng fishing rod. Jenny at Cassie, kayo ang huliin ang hipon at alimango gamit ang lambat. Mag-ingat sa tubig, may kaunting ulan. Tumingin siya sa malayo at nakita sina Finbel at iba pa, nagtatakbuhan habang hinahabol ang mga paru-paro. Si Cyril Clark, nakatayo sa gitna ng grupo, may kamay sa balikat at nag-uutos, bilasan nyo. Malapit nang makatakas ang paru-paro. Bakit kayo ganito tanga? Hindi ba nyo nakikita ang kapatid ko? Napangiti lang sina Marcus at Cassie. Si Marcus, sa kaibuturan ng puso, pinuri si Cyril, hindi lang isa kundi 32 beses. Ang batang iyon, kahit nakakainis, kaya niyang pasayahin ang maraming tao. Agad niyang nahuli ang unang isda, isang matabang crucian carp, halos kalahating kilo. Nilinis niya ito at naghanda ng uling mula sa tindahan, kasama ang espesyal na pampalasa mula sa kanyang backpack, sili, bawang, asin, MSG, at iba pa. Maingat niyang inilagay ang pampalasa sa tiyan ng isda, ipinuslit ang espesyal na tinidor, at dahan-daang iniihaw. Ang amoy ng inihaw na isda ay mabilis na kumalat. Samantala, pagod at pawisan si Finbel. Dala ang malaking plastik na bote, puno ng higit sa 100 makukulay na paru-paro. Iniabot niya ito kay Cyril Clark. Heto na, Cy. Sabihin mo sa kapatid mo na ikaw ang hamuli ng mga ito. Tumingin si Cyril Clark nang hindi maintindihan. Bakit ko ibibigay sa kapatid ko? Hindi mo ba sinabi na paborito niya ang mga paru-paro? Tanong ni Finbel. Hindi, sabi ko lang, kapag nakakita siya ng paru-paro sa bote, gusto niyang pakawalan ito. Ang kapatid ko, galit sa paghuli ng paru-paro, paliwanag ni Cyril Clark na seryoso. Namangha si Finbel, parang hinulaan ng batang iyon ang kanyang plano, lahat ng kabataan na tumulong ay nahulog sa bitag ng isda, hindi, bitag ng batang babae. Ngunit sa oras na iyon, may humaplos na simoy ng hangin, at halos lahat sa tuktok ng bundok ay huminga ng malalim, damang-dama ang bango at sarap sa paligid. Ang bango ng inihaw na isda ay sumalampak sa hangin, kumalat sa bawat sulok ng Parliament Hill. Ang amoy nito, halong pampalasa at dahon, ay nagbigay ng kakaibang pang-akit. Ang maliit na magkasintahan na nagtatago sa ilalim ng puno, abala sa kanilang lambingan, ay biglang napahinto. Isa-isang dumagsa ang mga tao kay Chef Marcus Ashford, hinailan ng kakaibang bango. Ganito ang kapangyarihan ng tunay na gourmet. Kahit sa tuktok ng bundok, kayang pasukin ng amoy ng simpleng pagkain ang puso ng sinuman. Ang mga niluto ni Chef Marcus Ashford, kahit gamit ang pinakamadaling kagamitan, ay hindi kayang talunin. Si Cyril Clark, na karaniwang abala kay Finbel, ay tumigil sa sarili niyang plano. Hawak ang plastik na bote, dali-daling tumakbo kay Chef Marcus Ashford. Si Finbel, na dati mayabang at tiwala sa sarili, ay biglang nanahimik. Nakalimutan niya ang kanyang sariling panlilinlang at pilit na nilunok ang pagkadismaya. Paano mo niluto tong isda? Ang bango. Ngunit hindi biro para kay Finbel ang aminin ang pagkatalo. Bago pa man dumating, ipinagmalaki niya sa kanyang mga kaklase na mas masarap ang inihaw niyang isda kaysa kay Chef Marcus. Ngayon, nakatayo siya sa tabi, nakangiti ngunit halatang nanginginig ang kumpiyansa. Agad niyang inorganize ang sarili niyang picnic blanket, ilang metro lang ang layo, naupo, at isa-isa niyang inilabas ang laman ng backpack, braised talong, beef sauce, celery tofu, green bamboo fungus, mushroom greens, mapo tofu, napalingon ang karamihan, tila napukaw ang kanilang pagkamausisa. Halina, huwag mahiya. May buns at steamed buns pa ako sa bag. Kain lang. Ani Finbel, pilit na may ngiti. Nakakahiya man sa una, naupo rin ang kanyang mga kaklase. Ang mga pagkain karaniwan sa cafeteria, ngunit sa kanilang panlasa, parang sobrang mantika at mabigat. Ngunit nang naamoy nila ang inihaw ni Chef Marcus Ashford, nagbago ang lahat. Ang lasa ng dala nilang pagkain ay tila mahina at mahirap lunukan.
Ilang minutong inihaw ang crucian carp sa uling. Nang budburan ng cumin, ang isda ay naging perpekto, malambot, maanghang, at amoy na umaakit sa bawat naglalakad sa paligid. Si Cassandra Royce, kilala sa kanyang hilig sa pagkain, ay hindi nakatiis. Umupo siya sa tabi ni Chef Marquez, nakatitig sa isda habang nagtatanong. Marquez, okay na ba ito? Sandali lang, sagot ni Marquez, bahagyang natatawa sa pagmamadali ni Cassandra, naalala niya ang parehong eksena noong inihaw niya ang manok sa Primrose Hill. Unti-unti, napapalibutan siya ng mga turista. Isang kalagitnaan taong lalaki ang ngumiti. Kuya, binibenta mo ba itong isda? Bibilhin ko kahit magkano. Ngumiti lang si Chef Marquez at tumanggi. Pasensya na, picnic lang kami. Hindi binibenta. Ngunit pilit ang lalaki. Magbibigay ako ng presyo, promise, hindi na ako makikipagtawaran. Talagang hindi binibenta, paliwanag ni Marquez, pawisin sa harap ng dami ng nanunood. Hindi niya inasahan ang ganitong pansin pero hindi nakapagtataka. Matapos ang dekada ng kakulangan sa karne, ang ganitong lasa ay walang kapantay. Maging ang mga mahinhin na babae ay nagpakita ng hindi mapigil ang kagustuhan. Si Chef Marquez ay abala sa paghiwa at paghati ng isda sa mga plato. Si Cassandra at Cyril Clark, pati ang kalaro nito, ay abala ring abutin ang kanilang parte, ngunit may ngiti si Cassandra nang ilagay niya ang plato sa kamay ng kalaro ni Sai. Nang tikman ni Cassandra ang isda, napangiti siya, malambot, sariwa, at napakasarap. Ang kanyang mga mata, nakatingin kay Marquez, ay tila buwan sa gabi. Kung ipagtapat niya ang nararamdaman, siguradong sasang-ayon si Cassandra. Dumating ang ilang kaklase ni Jenny Clark. Napangiti si Marquez. Halina, kumain tayo ng sabay. Parang narinig nila ang utos mula sa hari, agad na upo. Ang katahimikan ay napalitan ng tawa at kasiglahan. Ang mga lalaki ay sabay-sabay naglaban sa paghuli ng hipon at alimango. Para bang si Chef Marquez ang sentro ng lahat. Ngunit sa kabilang banda, nanatiling tahimik ang ilang kasama ni Finbel. Paano pwede nilang kainin tong grilled fish ng basta-basta? Tanong ng ilan. Halika na. Isa-isa silang tumayo at tumakbo kay Chef Marquez. Si Finbel, galit at nagulat, ay nagtangkap ang pilitin ang kanyang dala. Hindi nyo ba alam na masarap tong grilled fish? Bakit napakakaunti ng kumakain ng sarili nating pagkain? Ngunit nalagpasan siya ng eksena, ang bawat isa ay tila naaakit na sa tunay na lasa ng isda. Isang piraso ng inihaw na isda ang ipinasok sa bibig ni Marquez, si Cassandra Royce ang nag-abot gamit ang chopsticks. Ngumiti si Marquez, tinulungan pang panasan ang maliit na mantsa sa bibig ni Cassandra. Ang pinakamalapit na kilos simula nang magkakilala sila. Masarap ba ang grilled fish ko? Tanong ni Marquez, may ngiti. Ngumiti at tumango si Cassandra Royce. Sarap, at masaya ang lahat. Parang napabuti pa ang lasa. Alam mo, dati sinabi mong magiging kontento ka sa grilled fish ko, masasabi mo na ba ngayon? Patuloy na tanong ni Marquez. Tumango si Cassandra, tumingin kay Marquez ng seryoso. Pwede mo bang makilala ang mama ko, kung may oras ka? Ano? Biglang huminto si Marquez. Hindi ba masyadong maaga para makita ang magiging biyenan? Pero sa tono ng boses ni Cassandra, seryoso, diretso, at may halong pag-asa, alam niyang hindi pwede lang siyang manahimik. Tumigil ang paligid. Para bang bawat hininga sa Parliament Hill ay na-hold, ang mga estudyante, si Finbel, at pati ang mga nakapaligid sa picnic, nakatingin kay Marquez. Si Finbel, na karaniwang puno ng kumpiyansa, ay paralyzed. Hindi niya alam paano haharapin ang sitwasyon, ang pagkaalipusta sa kanyang pagkain ay napalitan ng mas malalim na tensyon. Ang dibdib ni Marquez ay kumukulo, bawat tibok ay tila nagpapabilis sa bawat hinto ng oras. Alam niyang ang magiging sagot niya ay magtatakda ng bagong linya sa relasyon nila ni Cassandra, at marahil, pati sa buong klase ay hindi na magiging pareho pagkatapos nito. Huminga siya ng malalim. Tumitig kay Cassandra, ramdam ang bigat ng tingin niya, tiwala, pag-asa, at paniniwala na gagawa siya ng tama. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nanatili ang katahimikan. Ang bawat estudyante ay nakatutok sa kanila, hawak ang hininga. Ano ang sasabihin niya kay Cassandra? Pwede ba niyang ibigay ang gusto ni Cassandra, o pipiliin niyang maghintay pa? Ang oras ay tila huminto, at ang tanong na ito ay nanatiling nakabitin sa bawat puso na nanunood.